Let's now talk to Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer of the Northern Municipality of Magsaysay, Misamis Oriental in Mindanao. Sir Neil Obedencio, sir, welcome po sa programa namin, Yes. Afternoon Delight. Si Lourdes Vera po at si Yes. Denise. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Opo. Okay, sir. Ano po ang... Alam ko po, naghanda po kayo dyan sa pagdating po ng bagyong ito. Pero meron ho ba tayong naiulat ng mga nasaktan, mga injured po at mga nawawala o meron man? Yes, sir. Actually, kaharap ko ngayon ang Disaster Monitoring Bulletin ng Magsaysay, Misamis Oriental, sir. As to lifelines, wala naman pong affected sa communication sector, sir. Mhm. Pero pagdating sa power source, medyo affected. Mhm. Medyo affected ang around ang kuryente around 9 November 3 kahapon 9 PM hanggang kanina alas 5 ng madaling araw, November 4. As to road status, wala naman pong affected, sir, totally. Mayroong minor lang na mga kahoy na bumagsak pero na-clear naman agad siya ng team. As to internally displaced persons, affected population, nasa kumigit-kumulang 60 families lang, sir. And as to individuals na mahigit kumulang 200 individuals. Opo. Ang Magsaysay, itong Linugos, ang dati pong pangalan, ito talaga coastal, tama ho ba, sir? Yes, sir. Combination of coastal and upland. Nine coastal barangays and several upland barangays. Yes, Opo. sir. Yung mga, kamusta ho ba yung gaano kalakas o katataas ho yung mga naging mga alon po dyan, sir? Yes, sir. Pagdating sa problema sa dagat, sir, medyo hindi masyadong seryoso. Pero siguro around 4 PM kahapon, may tatlong barko naka-shelter sa area namin from Lipata, Surigao. And then we did radio challenge with Coast Guard Magsaysay Station. Okay naman sila, sir. At kanina, nira radio challenge ulit mga 9 o'clock in the morning with Philippine Coast Guard doon sa operation center namin. Posibleng paalis na sila anytime today, sir. Sir, yung mga kuryente, sir, nabalik na ho ba? Nabalik na, sir, around 5 o'clock kaninang umaga. Sir, yung 60 families po na apektado na binanggit nyo kanina, nasan po sila ngayon? Kamusta naman po yung estado na rin ng mga evacuation center at mga evacuees? Yes, ma'am. Yung pamilya na binabanggit ko kanina, ma'am, around 60 families, nasa iba't ibang evacuation center po, ma'am. Majority niyan, nandun sa municipal evacuation center namin, and the rest na naka-assign sa iba't ibang barangay. At sa kaninang umaga, around 5 to 6 AM, nabalik na sila sa kanilang mga tahanan, ma'am. Meron ho bang biyahe dyan, sir, papuntang Camiguin? Camiguin Port of, yung ruta po, sir, papuntang Camiguin, sa Balingwan Port po yan, sir, at least 1, 2, 3. At least 3 municipalities. 1 city, 2 municipalities from Magsaysay. So I have no precise information as to yung biyahe ng lansa po kung na ibalik na ba. Ay, ngayon ho, sir, ano ho ba ang kailangan ng Magsaysay? Meron ho ba kayong nais ipanawagan kung anumang tulong mula po sa mga national government? Yes, sir. Hindi naman po ganoon ka-seryoso ang sitwasyon sa Magsaysay. And as to family food pack supply to our affected families,
May naka-preposition po, mahigit kumulang 2,000 food packs sa aming lungsod from DSWD Region 10. Preposition na po, sir. So hindi naman ganoon ka problema ang agarang tulong. In fact, kaninang umaga bago umuwi yung mga IDPs, nakabitbit na ng mga family food packs. Good to hear that, sir. Mga kali po, okay naman. Wala naman pong mga natabunan po ng mga landslide, sir. As to landslide, sir, negative po, sir. Pero yung mga minor uprooting incident of trees, I think may dalawa naman, sir, kaninang madaling araw pero na-clear agad. Siguro in more tranquil times, pwede tayong makabakasyon dyan sa kasi maraming mga seaside resorts dyan sa yes, sir. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. Just call me, sir. Ang gaganda ng mga beaches namin. Alright. Malakas tayo kay Ginong Neil Obedencio, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer po ng Magsaysay sa Misamis Oriental. Thank you, sir.